Kumusta mga ka-mechanic field? Mayroon tayong ngayong Mercedes-Benz Smart Coupe 2005 model na ginagawa. Ang problema ng sasakyang ito, pag switch pababa ng power window, bigla na lang may tumunog at tumigil na sa gitna ang salamin at hindi na bumaba. Panigurado may naputol itong plastic sa regulator ng power window motor. Para tayo makasiguro sa problema, kinakailangan natin buksan ang trim cover ng pinto. Ang problema sa trim cover ng pintong ito, halos natanggal ko na lahat ng tornilyo at mga lock, pero hindi ko pa rin matanggal ang plastic trim cover. Kaya napaisip ako at mukhang may kakaiba sa pintuang ito. Kaya nagkape muna tayo habang nag-iisip. At yun na nga, salamat sa wisdom na binigay ng Panginoon. At dito ko nalaman na kakaiba pala talaga ang pintuang ito. Itong outside door panel pala ang binubuksan para makita natin o magkaroon tayo ng access sa motor. Makikita ninyo, ito yung cover niya. Mostly kasi ang mga standard na pintuan sa loob ang ginagawang pagbubukas para makita o magkaroon ng access sa motor. At pagkabukas nga natin, dito na natin nakita na nabali nga ang plastic holder ng regulator. Maaring ang dahilan nito dahil sa tagal na at naging marupok na. Mahirap pa namang hanapan ng parts na ito, kaya mauuwi tayo sa pagre-repair. Pansamantala, tataniman muna natin ito ng alambre at saka babalutan ng plastic epoxy hanggang sa makahanap tayo o makabili ng bagong pyesa. At ito na nga mga ka-mechanic field, na-repair na natin itong plastic. Dinamihan ko na yung pagkaka-welding ng mga alambre para makasiguro tayo na matibay yung pagkakagawa natin. Yung mga natitirang alambre, putulin na lang natin to make sure na makinis bago natin lagyan ng epoxy. Bago natin lagyan ng epoxy, siguraduhin muna natin at i-check ang pagkakaupo nito sa railings para wala tayong maging aberya mamaya pagkatapos nating epoxyhan. At isukat na natin itong plastic retainer to make sure na gumagana siya at nag-i-slide siya ng maayos. Ito pala yung plastic epoxy na gagamitin natin. Pagkatapos nating epoxyan, ito na yung resulta ng ginawa natin. At maaari na itong ikabit sa window regulator natin. At sa pagkakabit natin, huwag natin kalimutan lagyan ng grasa para maging smooth lang sa pagbaba at sa pagtaas. Siya nga pala kanina itong roller niya, tinanggal natin ito para iayos yung kable. Ngunit sa pagtatanggal nito, kailangan mong i-drill yung pagkakaremache. At sa pagbabalik nito, hindi mo pwedeng lagyan ng tornilyo dahil tatama sa motor. Kaya naisip ko gamitan na lang ng soldering iron. Pakapitin ng tingga at lagyan ng washer. At ito yung magsisilbing lock niya para hindi siya matanggal. Ito yung soldering iron tools na ginamit ko. At yan mapapansin ninyo, nalagyan na natin ng grasa at naikabit na rin natin yung salamin. And this is the moment of truth. Tingnan natin kung gagana talaga siya ng maayos. Since I was just a child, with my grandfather and my father building cars all the while. At dahil maayos na siyang gumagana, pwede na natin ibalik lahat ng tinanggal natin. Isang paalala pala, yung cover nito maaari itong mabiyak. Kaya sa pagtatanggal natin, lagi nating sabihin sa customer bago natin gawin dahil hindi ito biro, hindi madaling magtanggal nito, lalo na kung matagal na ang sasakyan at exposed sa lamig at init ng panahon. Mga ka-mechanic field, I hope na makatulong sa inyo ang video na ito at nakadagdag kaalaman. Kung nakatulong sa inyo ito, please don't forget to subscribe our channel and pakishare nyo na rin ang video na ito at pakilike at malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Salamat sa inyong suporta hanggang sa muling pagkikita. God bless. Mechanic feels the answer, trust in the flow.